Okay mga kamods, meron po tayong gagawin dito na clutch conversion Wave 125, same engine sa XRM 125. Tara, simulan na natin! Okay mga kamods, natanggal na natin yung crankcase. Ang makikita nyo dito is yung primary clutch at yung secondary clutch. So, sa secondary clutch, dito nakalagay yung clutch basin, clutch lining at clutch spring. Sa primary clutch naman, dito yung pag-engage o pagpasok ng clutch at pag-disengage ng clutch. Andito po ito po yung tinatawag ng clutch bell. At ito naman din sa pinaka-loob niya, ito sa loob niya, is tinatawag ang clutch shoe. Ngayon, bakit natin papalitan ng full clutch conversion? Meron siyang para madagdagan yung kick niya o mas bumilis yung pasok ng clutch gamit ang full clutch. Ang gagawin po natin dito is i-convert yung primary clutch para maging full clutch. Yung mga iba, ginagawa nila is wine-welding itong pagitan dito para hindi siya gumalaw. Kailangan kasi natin itong hindi gumalaw. Pero ang gagawin natin, ituturo natin dito, is yung gamit yung tornilyo. Tatanggalin natin yung mismong clutch lining at clutch bell. At ito, lalagyan natin ng tornilyo para mas magaan, para mas bumilis o mas magaan yung pasok ng clutch at meron siyang malakas na arangkada para madagdagan yung torque niya. Ngayon, ano naging issue nito? Bakit tayo magpapalit ngayon ng full clutch conversion? Pudpud na po yung clutch bell niya at yung clutch lining niya. Kaya nangyayari, dumudulas na rin po ang pasok niya at para yung feeling yung parang naiiwan o parang pagkapasok ng clutch parang matagal siyang kumagat yung clutch niya dahil pupudpud na yung lining niya at yung clutch bell niya. Kung mapapansin nyo dito, pagbabaklasin natin to, ang mapapansin natin, yung clutch bell niya meron na siyang uka at yung clutch lining pudpud na rin. At isa rin pong technique kung paano tatanggalin to, papansinin nyo. At sa pagbabaklas naman ito, yung mga iba na walang tools, sinisinsil to para matanggal. Same dun sa may, ito, tanggalin natin yung bearing dito. Nakita nyo? Ayun, tanggalin natin yung bearing. Kung papansin nyo, busalsal na o pudpud na yung tornilyo. Bakit? Anong issue at bakit nagkaganito? Dahil ang pagbabaklas ng mga ibang mekaniko o yung mga walang tools na special tools dito, ang gamit kasi dito is yung crown tools. Mamaya papakita ko. Ang ginagawa rito, sinisinsil, pinopokpok para lumuwag yung tornilyo. Wala namang masama doon. Pero ang crown na tools na tulad nito is nagkakahalaga lang naman siya ng 150 to 200 plus. Mas mainam na meron kayong ganito para mas mabilis matanggal yung tornilyo at hindi pa tayo makakasira ng tornilyo. Ang gagawin natin, ang gamit na tools dyan is yung ganito. Ayan. Ngayon babaklasin na natin to at yung mismong clutch nya. Magpapalit din po tayo ng clutch lining nya. Sasabay natin yung pagpalit ng clutch lining sa pagko-convert ng full clutch. Ang mga kailangan na materyales sa pag-full clutch is kailangan natin ng aftermarket na crankcase katulad nito na meron na siyang dating pang clutch. Tapos yung conversion na gagawin natin is yung papalitan natin ay tatanggalin natin yung clutch bell at lalagyan natin ng stopper gamit ang 5mm na bolt and nut. Papakita ko mamaya. Tapos kailangan natin ng grinder para matanggal tong clutch bell.
Okay mga kamods, ang karga pala nito is 57 MTRT Black Chrome Bore, tapos LHK head 2824 at cam profile cam. At kung papansin nyo, naka 28mm Oricahin carb pero meron siyang airbox. Yan, naka airbox pa rin siya. At naka ram intake. For the reason bakit meron siyang airbox at nakakabit pa rin yung airbox niya, nakakahinga pa rin po yan at meron din siyang air filter. Pero yung air filter nito is naka-convert ng nilagay namin is Scotch-Brite para kahit papano is hindi papasok yung alikabok o mga malilit na debris papasok sa makina. Kasi kapag open carb po kayo at walang air filter or air filter, ang mangyayari dyan, hihigop at hihigop yan ng mga malilit na debris o mga bato na pwedeng makasira sa mismong balbula natin at magiging grinding compound siya, pupudpurin niya yung mismong balbula at yung valve seat. Kaya meron po siyang air box. At sa mga nagtatanong kung nakakabiyahe naman to na malayo kahit ganito ang karga niya o load sa makina, opo. Kung papansin nyo at babalikan natin sa mismong channel ko, sa YouTube channel natin, nakasama ko na to sa mahabang biyahe nito from Tuguegarao City to Legazpi Albay. Yan po pinakamahabang biyahe niya at tatlong balik na rin po siya ng Maynila. From Tuguegarao to Maynila at Manila to Tuguegarao. Until now, wala pa po yung napapalitan dito. Same specs pa rin. MTRT, baka naman. MTRT na black. Tapos LHK na head. Matagal-tagal na rin po namin to na purchase. Year 2017 po, kung hindi ako nagkakamali. At siyempre, gawa rin po ng MochiWorks. Na port din po yung head niya. Tapos gawang cam profile po yung cam niya. Wave 125S, year model 2002. Okay, tatanggalin na natin yung mismong primary clutch, yung tornilyo niya, gamit yung cordless impact wrench. Sige, sige. Tapos, pati yung isa, tanggalin natin. Tatanggalin na rin natin yung secondary. Tapos, sasabay natin tatanggalin. Kaya na magtagal, Jay. Sige lang, walang mahulog din. Ayan. Ipit pa. Tanggalin mo. Okay. Bata. Okay, tanggalin mo yung mismong lining niya. Clutch shoe pala, sorry. I-clarify ko lang yung sinabi ko kanina. Ang tawag pala dito is clutch shoe, hindi clutch lining. Doon po yung clutch lining, ito yung clutch shoe. Kung papansinin mo yung, pansinin natin tong clutch shoe niya. Ayan, pud nut sira. May basag na rin, ayan. Tapos, tingnan natin yung, aray ko, clutch bell. Ito naman yung clutch bell. Ayan. Malalim na rin, nakakapa na siya ng koko. Wala ganyan pala yung dati, no? Ayan, malalim na yan. Matalim na rin siya. Ayan. Kaya hindi na rin siya, parang dumudulas na kapag kina-clutch. Hindi na kumakapit agad-agad. Ayan. Ito naman po yung clutch basin o clutch housing. Sa loob niya, meron siyang washer. Tanggal. Tapos ito yung clutch lining. Bushing naman yan sa likod. Yan, lalagyan sa likod. Yung bushing na yan. Ito naman yung clutch lining niya. Tanggalin natin tatlong 10mm bolt. Tapos ma-access natin yung clutch spring. Tapos mapalitan na rin natin yung clutch lining. Tanggalin mo na! Okay, natanggalan natin yung mismong clutch. Kung papansin nyo, kaya hindi na rin siya kumakapit at dumudulas na lang. Yan, ganito ang itsura ng sunog na clutch. Bakit ba nasusunog yung clutch? Sa clutch lining. Wear and tear po yan. Katagalan, nasisira din yan. Ayan, papansinin nyo. Ayan, pud na. Agad niya yung bago. Yung bago naman, bago natin lalagay yung clutch lining, kailangan muna natin siyang ibabad sa oil. Ito naman yung itsura. Ito naman ang itsura ng bagong lining. Ayan. Makapal pa. At syempre bago. Tapos ito yung itsura na sunog na lining. At pud na. Hindi, sunog na to.
lagay na ito. Ayan. Isang cause na nagkakasunog ng lining is yung pangit na oil o yung matagal na mag-change oil. At yung common, wear and tear. Katagalan, tumatanda rin yung lining natin. O ito, okay pa naman. Kung mapapansin nyo na malalim dito, kasi kapag napupudpod, nawawala yung lining, gagasgas dito. Kailangan na palitan to. Pero ito, okay pa naman. Wala siyang basag o ano. Ito, bago nyo lalagay, kailangan muna natin siyang ibabad ng oil. Siyempre, hindi use oil, yung bagong oil. Ayan. Kukuha tayo dito. Butasan mo naman ah. Hirap kukuhin eh. Ayan. Ang ilalagay natin doon is 800 ml. Itong nabili natin is 1,000 liter. 1 liter, 1,000 ml. Kaya for the reason, bababaran muna natin ng oil yung lining. Pero magbabad, hindi ko makita. Hindi ko matansya. Sana, wala namang ano. Basta mabasa lang. Tansyahin mo na 200 lang yan. Sumobra ka. Basta mabasa po yan. Yan, babad lang natin ng oil bago natin ikabit. Huwag nyo rin siyang hugasan ng gasolina. Yan. Kasi nakakasira po yan ng lining. Okay mga kamods, ang mga gagawin natin conversion dito is yung clutch bell is tatanggalin natin yung mismong bell niya. Ang kailangan lang natin is ito at yung pinakaharapang bahagi niya ng clutch shoe. Ito yung clutch shoe. Tatanggalin natin yung clutch shoe niya. Clutch shoe. Tapos yung mga spring niya. At tatanggalin natin yung rivet ng clutch bell. Ito. I-grinder natin to para matanggal yung bell at ito lang maiwan. Tapos gagamitan natin siya ng stopper na 5mm bolt and nut. Ngayon natapos na natin i-grinder yung tatlong rivet niya. Mamartilyuhin natin tong pinaka-dowel o pinaka-dowel niya para mahugot tong clutch bell. Ayan, tanggal. Kapag natanggalan natin to, yung isa naman yung clutch lining at clutch shoe ang tatanggalin natin. Ang kailangan lang natin dito is ito at yung sa may clutch shoe niya. Tanggalin nyo lang yung lock nitong tatlong to. Pwede nyo na mahugot to. Okay, ito yung 5mm bolt. Ituturnilyo natin tong dalawa. Hindi naka-video naman. Ituturnilyo natin tong dalawa. Itong mismong sa loob niya. Itatapat natin dito. Tapos ituturnilyo. Saan yung isa? Dalawa. Same thing. Tatapat nyo doon. Ituturnilyo. Kasi yung pinakalabas ng shoe, clutch shoe niya, clutch shoe holder, is meron na siyang turnilyohan. Yan yung turnilyohan ng pa-triangle na cover. Ngayon, higpitan lang natin to. Tapos, ilalak natin gamit yung nut. Phillips screw.
Okay, papansin nyo may sobra siya. For the reason yan is lalagyan pa natin siya ng nut dito sa pinakalabas niya para hindi ko mawala. Tapos yung sobra, i-grinder natin. Yung sobrang tornilyo, puputulan natin hanggang dun sa pinaka-nut niya. So ayan, pagkatapos nating ma-cut yung excess na bolt, maglalagay tayo ng thread locker sa mismong bolt niya para hindi ko mawala. Okay mga kamods, itong nakikita nyo rito, ito yung mismong gear niya. Ito, yan yung gear niya. Tapos ito naman, ito yung sigunyal. Sa baba ng sigunyal, ito naman yung oil pump gear. Ito nakikita nyo yung kulay dilaw. Ayan. Tapos, ito, ang ginagawa nito, ito yung inaapakan natin. Ito yung nagseselect ng gear. Ng primera, segunda, tercera, kwarta, neutral. Tapos, kung pansin nyo, hindi agad kumakagat yung pagka-clutch nyo, pag-apak nyo ng primera, parang sumasahid yung gear nyo. Ito po yung issue. Ito yung return. Ito, may spring po kasi yan. Kung papansin nyo, pasok natin tutulak niya para pumasok sa, ayan, naiiwan, di ba? Kailangan umikot yan, babalik. Kung hindi na siya bumabalik, kapag tumatakbo tapos hindi na bumabalik agad, ayan, kapag ito primera, kinakagat niya na yung mismong sprocket natin. Sa segunda, balik natin. Papansin niyo yung galaw niya. Ayan. Kung hindi na siya gumagalaw ng ganon, o parang hindi na kumakagat agad, ito pa yung isang issue na nasisira o napuputol yung spring nito. Spring po yan. Ayun. Okay, paano ba binabalik yung clutch lining? Pagbubuo nito, ilagay muna natin ito dito. Tapos, ang unang ilalagay natin, yung clutch lining. Ayan, nababad na natin kanina ng oil. Ilalagay na natin. Wala po itong baliktad. Bale, ilalagay po natin. Unahin natin yung lining. Tapos, ang sunod yung pressure plate. Okay, ito pa yung pressure plate. Bale, ang harap po nito, ang nakaharap sa inyo, is yung magaspang o yung plain, flat. Tapos ang likod niya is yung mayroong round edge. Tatapat natin yung mismong ngipin yan doon sa pinakangipin sa pinakaloob. Sunod-sunod po yan. Lining ulit. Pressure plate. Then ito. Dapat yung itong ngipin ito is tutugma sa mga ngipin sa pinakaloob. Ito yung tsura niyan sa pinakaloob niyan. Dapat tutugma siya. Ayan. Pwede ganito rin yung pagbuo. Sunod-sunod. Para lang makita nyo yung sa loob niya. Ayan. Tapos ipapantay-pantay lang natin yung mga lining para makapasok sa mismong clutch housing niya. Dapat ito, pag pinasok natin, flush na didikit. Magdidikit silang dalawa. Kung ganyan nakaangat at hinigpitan nyo na, nilagay nyo na may spring, kapag ganito ang piyesta niya, hindi kakagat yung clutch. Pagkapasok nyo, tatakbo siya agad. Kailangan ihanap nyo hanggang pumasok.
Ayan. Dapat ganito ang pwesto. Flush na flush o dikit na dikit. Ayan, tamang pwestuhan ng clutch lining. Tapos lalagay nyo na yung spring at yung butterfly shit. Yes, fit natin muna. Pasok dito. Ayan. Tapos lalagay nyo na yung mismong clutch spring at yung tornilyo nya. Okay mga kabads, babalik na natin yung clutch part. So pagbabalik nito, nakita nyo naman kung paano i-assemble yung lining. Dapat, pag nabuo nyo na, nailagay nyo na yung spring, dapat ganito yung itsura, dikit na dikit. Kung nakangat to, mali po yung pagkalagay. Kapag ganun po ilalagay natin, aandar po siya, pero pag ilagay natin yung clutch, tatakbo na agad. Okay, punasan muna natin. Tapos, ito yung clutch housing. Lalagay na natin yung, ang unang lalagay natin is yung washer. Ito. Dito bigas to yan. Tapos yung likod niya is yung bushing. Tapos lalagay na natin yung lining. Tapos sasabay natin siya ipapasok. Ito. Mahirap pala mag-isa. Yun. Tapos, ang susunod, sa inyo mga tornilyo. Same, yung pagka-backlash nyo, pabalik. Itong washer na itong malaki, para dito, sa mismong secondary. At yung lock nito, sa primary. Tapos makikita naman kayo nakasulat yan. Yan, outside. Siyempre sa labas. Wala ka naman sa loob, diba? Sa isa. Basta tatlo. Tapos yung unang washer na nilagay natin, yun yung mismong lock niya. Tutupi lang natin, tutugma dun sa mismong slot. Tapos lalagay natin yung yung bearing. Lalagay natin yung bearing. Tapos kakabit na rin natin yung crankcase. Ito, dito.
clutch. Ito yung kapag hinihila ng cable, matulak yan. Ayun, inabot na rin kami ng dilim. Nakikabit na rin namin yung cable. Ayan. Wala namang komplikado dyan. Kasi bolt-on naman yan. Kasama to. Ang gagawin lang namin is bubutasan to para pumasok yung sa clutch lever nya. Kung sa XRM na makakabit, wala namang ganyan. Walang fairings na walang hadlang sa pag-ibig ni Didi. Putang nila. Ayun, kakat natin yan. Para may pasok natin. Ayan, nakat na natin. Nakortehan na rin natin siya ng lagayan ng clutch lever. Para hindi sa gabal. Ayun, kung mapapansin nyo, umaga ulit. Hapon na pala. Tinuloy ulit namin dahil ganda ng ulo mo dyan. Focus oh. Ayan, tinuloy namin kasi madilim na kahapon. Nagkabit pala kami ng clutch spring. Pasok natin yung primera. Ayos? Ayos? First time mag-clutch? So ito na nga mga kamods, natapos na rin natin, naikabit na rin natin mga fairings nya. Ayun, makikita nyo, full clutch na po siya. At ito po yung hand lever nya. Ayan, dinakat natin, malinis at pantay. Ayun, sana po may natutunan kayo kahit papano sa pag-convert at pagkabit ng full clutch. Shoutout po muna tayo, shoutout po natin yung kaibigan nating vlogger din, Exotic World, si Paps J Exotic. Paps, salamat po dito sa bigay niyong tarantula, Chaco Golden Knee. Ito po. Kung hilig niyo po ay exotic, search nyo po yung channel niya, J Exotic, lalagay po rito. Ito po. Search nyo po yung channel niya at panoorin ang kanyang vlog. Shoutout J Exotic. Salamat. Ayun. At syempre, kung may natutunan kayo kahit papano, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para sa mga updated videos ng Mojiworks. Salamat, hanggang sa muli.